Yan lang po yung gawin natin. Lagyan po natin ng aloe blocks. Tapos lagyan po natin ng inumin. Kahit yung plain water lang po mga kabakyard. Mas maganda po kung lalagyan nyo po ng electrolytes. Kaya sobrang init po ba yun mga kabakyard. Dali ko lang pala yung natin. Yung ganito po kasi mga kabakyard, pag ganito yung nilagay nyo sa open area, yung mga walang halaman, umiinit din po yung nito, yung tubig nito. Kaya mas maganda po yung ilalagay natin doon sa mga open area natin, yung yung paso na lang. Magandang araw mga kabakyard. Dito na naman tayo sa ating cording area. Dahil sobra pong init ng panahon ngayon, kailangan po natin palaging palitan yung ating mga binibigay sa ating mga manok ng inumin nila. Tsaka kailangan po yung kanilang inumin dapat po palagi po sa ilalim ng pipi, lalo na po sa mga open area, sa mga kamukha nitong walang alaman, yung ating mga cording area. Kailangan po yung kanilang lagayan ng inumin po dapat mga kabakal, dapat po yung medyo malaki na yung painuman. Yung ganito po mas maganda po mga kabakal kung ganito po yung gagamitin nyo, yung parang paso. Yung malaki po na meron po kasi nabibili nitong malaki na yung malaki pong ganito, yung paso na ganito. Malaki po siya. Ganun po yung ginagamit ko doon sa cording area namin doon sa kabila kasi wala pong mga halaman doon. Kaya sobra pong init doon. Kaya yung ginawa namin, bumili kami ng malalaki mong ganito. Tapos yung kanilang inumin, nilalagay lang namin sa ilalim ng tipi yung hindi mabibilad. Kamukha po nito mga kabakad ko po. Tignan yung dito sa atin kahit po hindi gano'ng mainit dito, parang simple lang po. Ganito na lang po yung gawin natin. Lagyan po natin ng aloe blocks. Tapos lagyan po natin ng inumin. Kahit yung plain water lang po mga kabakyard. Mas maganda po kung lalagyan nyo po ng electrolytes. Kaya sobrang init po ba yun mga kabakyard. Dali ko lang pala yung natin. Yung ganito po kasi mga kabakal, pag ganito yung nilagay nyo sa open area, yung mga walang halaman, umiinit din po yung nito, yung tubig nito. Kaya mas maganda po yung ilalagay natin doon sa mga open area natin, yung yung paso na lang. Lalong-lalo pa po pag walang mga halaman. Sandali po umiinit po ito sa umiinit po yung tubig dito. Mas maganda po yung mga paso. At mas maganda po kung lalagyan nyo po ng electrolytes yung inumin nila para sa ganun, para hindi po sila ma-dehydrate. Ayan lang po mga kabakad, ganyan lang po yung sistema natin dito kasi sobra pong init ngayon. Hindi po dito sa conditioning area namin, medyo malilim po dito, kaya kahit ganyan yung ilalagay ko dito pwede. Pero doon po sa kabila, hindi po pwede doon. Kaya sobrang init doon. Wala pong halaman. Open po yung doon open po yung area nila doon. Kaya alos every 3 hours po mga kabakal, pinapalitan ko ng tubig yun. Kasi sobrang init ng panahon ngayon. Kawawa yung mga manok. Hanggat maaari mga kabakal, kung sakasakali ang pumainit sa area nyo, yung gawin nyo na lang po, palagi nyo na lang basahin yung paligid para sa ganun mapreskohan yung mga manok natin. Baka atakin po yung ating mga alaga mga kabakyard. Sayang yung pagod natin. Ayun, sana mga kabakyard gawin nyo itong ginagawa ko dito sa aming backyard para sa ganun safe yung ating mga alaga. Ayun, maraming salamat mga kabakyard. Ito po mga kabakyard yung Herbox capsule. Kung gusto niyo pong makapag-avail nito, i-PM nyo lang po si Sir Melbert Flores. Ito po mga kabakyard yung capsule. At ito naman po yung liquid na herb oil.
ginagamit din po ito 3 times a week. Pinapatak lang po ito sa bunganga. Pinapatak lang po natin 3 times a week at 3 patak din po. Ayun. Tapos ito po wala na naman, pasensya na po kayo. Ito po yung Herbotex natin. Yung ginagamit po natin ito sa mga sisiw. Nilalagay po natin ito sa inumin para sa ganon. Ano na po kasi ito, ito po yung prebiotic ng Herbotex po. Ayun, yung mga gusto pong makabili nito, i-PM nyo lang po si Sir Melbert Flores at ilalagay po natin yung kanyang page dito sa video na to para sa ganun at doon na lang po kayo sa kanya mag-order. Ayun, maraming salamat mga kabakyard.